Rendon Labrador ay naban na sa Facebook. Nangyari ito kahapon lang, September 7. At ito nga ay kinumpirma na mismo ng kanyang kapatid sa kanyang vlog. At isinearch din natin ito at talagang wala na, naban na siya sa Facebook. Sino ba itong si Rendon Labrador? Alam ko kilala nyo na ito, madalas ay dumadaan ito sa wall nyo. Kasi nga sikat na content creator ito. Bakit saan ba nakilala si Rendon Labrador? Kasi siyang motivational speaker. Inansagan pa siya na boses ng masa. Nga yung mga hindi makapagsabi ng kanilang damdamin, sa pamamagitan niya na ilalabas niya lahat. Sino ba yung isang tao na kanyang kino-content at kung ano ang mali nito. Direkta sinasabi niya yung kamalian ng isang tao. At isa pa, malimit na ikino-content niya yung mga kilalang tao. Pero dapat ba talaga siyang maban sa Facebook? Kung nakakalabag siya sa mga community guidelines at meron siyang mga unnecessary content na nakakasakit ng iba, wala tayong magagawa. Kasi nga, mayroong mga nalabag na community guidelines ay Facebook. Alam naman natin na kapag meron tayong nalabag dyan, ay hindi tayo palalagpasin ni Facebook. Kahit sino pa man tayo. Yung account natin ay under ng kanyang AI or nadidetect niya tayo. Lalong-lalo na kung monetize na at alam naman natin na yung account na yun ay monetize na yun. So sayang nga lang. Pero alam naman natin na sikat yun kapag gumawa siya at mabilis lang yung followers na dumami. Kasi ngayon kapag sinearch mo is popular now. Ito na nga ang isa pa sa dahilan kung bakit naban siya sa kanyang Facebook na milyon followers. Yung mga fans nun, supporters nun ay re-rest back sa kanya at meron nga tayong napanood dito na talagang inire-report niya yung account. Binidyo niya pa. Hindi naman natin makokontrol yun. Alam naman natin na kung yung isa na iniidolo mo ay pinagsasalitaan ng kung ano-ano, bagamat tama yun, masasaktan ka rin kasi idol mo nga yun eh. Respect talaga yun. Ibig sabihin ba nito ayaw na sa kanya ng lahat ng tao? Bagamat nagsasalita siya ng mga katotohanan na sinasabi niya tungkol sa isang tao, ang isa lang dyan sa dahilan, hindi naman talaga natin mapiplease yung isang tao. Kanya-kanya tayong tao na ina-admire. Sabi ko nga kanina, merong ding nagre-report sa kanya at merong nagpa-follow sa kanya. At yung gusto ng tao. Hindi mo kayang kunin lahat ng tao ay panig sa'yo. Bakit sino ba itong mga binabash niya? Yung mga malalaking tao, mga kilala, mga sikat na artista tulad ni Ikalbini, Vice Ganda, or sa mass media. Isa pa nga itong si Coco Martin. Ang masasabi ko lang dito, kaya niya ginagawa yun. Una, gusto niyang malaman ng taong yun, yung mali niya talaga. Pangalawa, pagka ginawa mo yun, dadami ang views mo, agad-agad. Lalo na marami kang followers. At sino naman ay talagang kung meron kang ibabash, yung malaking tao na bakit aagaw ng atensyon yon sa mga viewers. Palang kilala na yon. Kung papapiliin ka, sino bang ibabash mo? Sino bang i-content mo? Yung malaking content creator or yung maliit na content creator? So ito nga yun, ginawa ko nga ito dahil sa ang mga nanonood nga sa atin ay mga content creator. Marami dyan ay nagsisimula pa lang. O isa itong lesson learned na iwasan na ang mga pambabash. Kasi nga kapag ka nasaktan yan, merong magre-react. Hindi lang siya. Pati na rin yung mga fans niya. Hindi ito magandang way para ma-monetize or para kumita. Kasi ang makukuha natin dito is bad vibes. Yun na nga kung gagawa tayo ng content yung talagang makakatulong. O bagamat ang content na ganun ay mabubuksan talaga yung isipan ng tao pero masakit. Pwede na bang idaan sa hindi na masasaktan yung isang tao sa magandang usapan, ika nga.